mga kasama. In fact, no less than yung ating CBCP, yung ating Iglesia ni Cristo, and a lot of groups are calling for accountability. Transparency nung una, nung meron pang ICI, makita ng taong bayan, and of course yung Blue Ribbon Committee. Sabi na gusto namin makita at matuloy talaga kung sino yung mga magnanakaw. Ano nangyari sa atin ngayon? Siguro, isa-isahin ko, no? Nung kay Diskaya, may mga binanggit siyang involved. 17 congresswoman ata yan, ilang senador. Tapos ilang public officials. Nagsalita din po si Ping Lacson, tinuro si E.S. Bersamin, tinuro si Secretary Pangandaman, dalawang Yusek Bersamin, Adrian, at Yusek Traigib Palayba. Sinabi ni Senator Lacson may 67 contractors na involved. Diba? Na nandyan. Si Gutesa, nagbanggit siya ng delivery ng pera sa bahay ni Speaker Martin Romualdez. Sinabi niya yan. Later on, nagsalita si Saldico. Ano yung sinasabi ni Saldico? Nag-deliver siya ng 25 billion pesos, may 100 billion taon-taon. At meron po mga delivery sa Tamarin, yung mga lugar na itinuro. Kung saan man yung mga delivery, doon sa Tamarin na bahay na binili ng Speaker Martin para daw yung dalahan ng pera. Nagsalita naman yung 18 Marines. Sinasabi na nila lahat ng mga delivery nila. Ilan yung mga congressman doon, senador, cabinet secretary, mga taong pinagdala nila ng pera. Pero ano nangyari? Wala. Diba? Ganun bang kaso? Wala. May pandinig po ba? Wala. Ang nangyari pa nga doon sa 18 Marines, nung pinatawag kami, parang kami pa kakasuhan eh. Kami pa iniimbestigahan. So, yan yung sinasabi natin, yan yung sinasabi nating accountability. Ito yung hinihingi nating accountability. Kailangan naman, para maibsan yung galit ng taong bayan, para mabalik ang pagtitiwala sa gobyerno, para magkaroon ng malinaw na hakbang para sa ating kinabukasan, magkaroon talaga ng pananagutan. Yan ang hinihingi ng tao. Yan ang hinihingi nating lahat. Higit sa lahat, siyempre naman, yung pondo naman, mabalik, trillion yun eh. 1.5 trillion pesos. Diba? 1.5 trillion pesos in the history of the budget. Ang krisis na pinagdadaanan natin ngayon, grabe, sabi nila walang pondo. Hindi pwedeng tulungan ng tao, hindi pwedeng paba ang presyo, hindi pwedeng ihinto ang pagtaas ng bilihin. Kung nandyan yung pondo yan, magagamit natin yan eh. Tayo may pinakamataas na presyo na pagtaas ng gasolina, ng krudo dito sa Asia. Bakit? Diba? Bakit tayong ganung sitwasyon? Hindi ba natin pwedeng kontrolin to o hinto to? Kaya. May pondo naman tayo. Ngayon may pondo. Yung ninakaw pa nilang pondo, sayang. Magamit sana ng taong bayan. So that is the accountability that we're asking. But how about the reforms na gusto niyo i-push? Are there reforms that you would want to push in the next 12 or 24 months? Yung change na gusto niyo makita? Sa 24 months po na darating, ako isa lang po yung nakikita ko kaagad na pwedeng gawin. Of course, yung pagkaso, no? Iba yan. Kasuhan kagad yung tao. Ako si attorney, nakatingin sa akin. Wala akong sasabihin dito. Hindi tayo makukulong. Hindi kasi meron kaming guest na yung pwedeng salita. Meron daw yung isa lang na gagawin. Tanggalin ang Kongreso at Senado. Di ba? Ano yun? Step? Step down. Step down. Alam niyo yung panawagan na bumaba siya at mag-resign siya, hindi po yun seditious. Walang masama doon. Dahil nung tinanong nga ako, kung mahal ba ng Pangulo ang ating, ano yung pwedeng gawin ng Pangulo? Sabi ko, kung mahal ng ating bansa, bumaba siya. Ngayon, sinasabi niya, hindi. Magpakulong siya, totohanin niya. Totohanin niya yung nangyayari. Kung hindi siya involved na sinasabi niya, bagamat nagsalita si Saltico, patunayan niya. Pero the next 24 months, ano bang kailangan? Ako isa lang panawagan ko. Ikalahati yung presyo ng alokasyon sa bawat distrito, sa bawat congressman. Ikalahati lang nila. That's about 200 billion pesos na magagamit natin sa taong bayan. Magagamit sa krisis ngayon. Dahil ito po, lalala ng lalala. Tataas lalo ang bilihin,
tataas ang pamasahe. Ang pamasahe po natin, dumoble na halos. Ang LPG kerosene, nag-triple. O hindi lang triple, several times. Ang tinatansya kong epekto sa bawat pamilya ay 30% hanggang 40% ng antas ng ating pamumuhay. Ang ibig sabihin, yung 30,000 mo dati, na may nabibili kang pang 30,000, ngayon magiging 20,000 na lang. Dahil hindi mo na kayang bilhin yung dati mong binibili. Ito yung mga dapat tingnan kaagad-agad. Siyempre, punto to eh. Parang nung COVID, di ba nakita natin? Anong ginawa ng Pangulong Duterte? Hinto ang infrastruktura. Hindi natin kailangan yan. Kailangan natin buhay ang mga tao. Ayusin yung kanilang sweldo, yung kanilang tupad, yung kanilang ganito, yung pagkain, lahat na kailangan ng suporta. Nung magbukas, kailangan niya build. Galaw ng ekonomiya. Ngayon naman, nakikita natin, hindi naman tayo nahihirapan dun sa pakipag-usap o marap sa tao. O sige, ikalahati natin yan, itulong yan sa tao. Ngayon, tapos, yung natitirang pondo, ituloy pa rin yung mga kinakailangang proyekto. Inuulit ko, bakit yung GDP natin bumaba? Kasi pala, yung 40% nung sinasabi nating GDP sa infrastruktura, ito dapat ang itinaas, ghost project pala eh. Marami palang kalokohan eh. Kaya ang laki ng binagsak. Tama na. Sabi nga ni Mayor Baste mayaman na kayo. Tama na. Sa tao naman, magsilbi tayo.